What's up mga ka-lines? Ito palang ano na to, hindi na bago to. Papakita ko lang sa inyo kung paano to kunin yung mga joint ng ating air nozzle burner. So ang unang ginawa natin yan, step yan ay ganito. Napasok muna natin tong coupling. So matagal tayo hindi naka-video at lagi tayong nag-peeling wheel. So ngayon medyo okay na. Pagawa na tayo. Kahit paunti-unti lang. Yan. So gaya pa rin dati, sinusukatan natin yan pag yan. Tapos ito kasi yung ating 10 inches diameter ay ginawa nating pressurize. So makita nyo na malalaki yung ating curve. Tsaka mas mataas to. Ayan o. Mabot na siya ng 160. Yan o. 160 cm. Yan. So 16 cm yan. So ang original nito nasa 130. So since lagyan natin pressurize to, i-share ko na rin kung paano. At saka yung connecting dito, dahil pinapos ako sa materials ng tres, ginawa ko na ng paraan yung connecting niya. So ang pinaka air nozzle niya kasama yung pinaka tubo ay nasa 130 cm or 130 mm or 113 cm. Yun. So ito yung ginawa kong pagkukolekta niyan. Ito sigurado malakas to kahit ano. Kahit napakalaki yung malaki pastalyasi na kawali. Ayan kaya. So ganito yung ginawa ko. So ito yung top niya. Tapos yung top plate. So ilagay ko ito top plate. Tapos dito yung second plate. Yan. Ito yung second plate nya. Lalagay natin dyan. Matrabaho lang siya pero madali lang naman. Tapos ito yung pangatlo ay pang-apat. Yan. Tapos dito top plate uli. Tapos dito na yung coupling. Yan. Ganyan. Ganyan ang magiging itsura nyan. So pinataasan ko talaga ng konti ito para yung halos pantay na siya dito sa ibabaw para malakas talaga yung kanyang apoy, yung magkaroon talaga ng pressure. So alam na rin to sa mga gumagawa. Yan, ganyan yan. Tapos dito yan, pinasok ko sa loob yung ano nito guys, yung mga kuwan, yung sukat ko sa loob yung plate. Yan, ganyan. Basta pakita ko sa inyo. Basta yun, i-welding ko muna bago ko pakita sa inyo. Tapos na po yung ating air nozzle burner ng 10 inches mga clients. So mainit pa siya. Dito sa ilalim ano lang yan, hilamos lang, so hindi naman yan kita ito. So papakita ko rin sa inyo yung combination ng butas nito. So ang combination ng butas natin dito ay meron dito sa pinaka kanto, kung kaya natin butasan ito sa kanto na to. Tapos meron siya ditong alternate na butas para dito sa may malayuan, ito naman sa malapitan, tapos dito sa may tapat niya. So konti lang yung butas natin dito. Tapos yung sa ilalim dito na tayo kukuha na para maging blow frame siya. Yung di trabaho sa taas ay kaya na i-reach yung kung malaki yung sasalang. Yun ang ano natin. Okay. Ayan po itsura niya. Yan. So ganito lang ginawa ko. Gawa ng na-short ako sa kaya sinabi ko kanina, tres na ano. So tingnan natin mamaya pag papartisto natin. So wala pa kasi akong yung saksakan saka yung pampa. So inuna ko muna to. Okay. Thank you. Yan mga boss, ito na yung ating blower, yung air nozzle burner. Ito yung kombinasyon natin ng mga butas. 2 mm pala yung lahat ng binutas ko dito. Tapos mayroong oil distractor sa tatlo. Tapos itong second pusher nya sa fire, ito yung pangalawa. Kung sa bonus na yun sa gitna, pag may pumasok, yun.
So ito yung dalawang magtutulak, abutin pang malayuan. So itong dalawang to. So medyo mahirap putasan tong nasa kanto. Mismong kanto na to. So kaya naman. So ito yung mga breaker natin, wire breaker, para maging glow siya. So gabitan natin siya. Dito pala ito yung ating yan, DIY natin na oil tank. So, napakalaki. Yan, hindi umabot. Medyo mataas pala yung pagkalagay ng ano. So yan po, yan yung kanyang oil tank. Napakalaki na po yung oil tank. So with oil tank na po yung ating 10 inches. Nilagay ko lang kasi mababa pababa yung simento. Lagyan ko ng patungan. Ayan o, kinalsawan ko yung paa dito sa likod. Makita nyo, hindi ko pa winilding yan. Baka kasi magkaroon ng taga sa tapat dyan. Madali kong mahanap. Mahirap na pag hindi maitis. So ilagay natin itong yung kanyang burner. Air nozzle burner. Yan. Lagay na. Tapos napakalaki yan. Ayan. Napakalaki yan. Sadya ko yan parang pang ano niya, pang Paris. Ayan mga boss, kakargahan na natin dito. Ito kahit mga kulang mo ilang kasya dito. Maraming isuwi lang kaya nito. Siguro yung mga nagluluto ng buong araw, kasya na to sa loob ng isang araw. Sana umabot na sa gripo. Tingnan natin kung umabot ba yun sa gripo, yung 1 litro mahigit. Yung umabot na. Tungo na lang natin konti. Dalawa pa natin isang ano, para dito natin padaanin. Yan, lalagyan na natin ng tissue. Yan. May haluan natin karton. Ito natin padaanin yung oil. Hindi na tayo magrekta doon sa chamber. Yan, meron siya. Mawala siya. Abangan natin dito. Tulo na dito. Kita ba? Hindi kita. Wala pa. So ayan o. Kita nyo na. Magas na yun o. Ayan, kita na o. Nabulak na. So ayan. Ayan na yung tissue. Basahin na natin to. Kunti lang yung langis na tinilagay para mabilis siya magliyab. Tama lang basa, tapos pag uminit taka natin dagdagan. Hindi natin ng karton. So nakapataas ko lahat yung ano niyan, yung butas natin. Ayan po, makita nyo na umaagaw-agaw na siya. Malapit siya makumpleto. So minor lang po ginamit natin pang preheat yan, minor lang. Pero sa ganyan, napakainit na po yan. Kasi ginawa natin itong pressurize, yung mga ganyan, pag halimbawa malaki yung sasalang ninyo, halos pantay po yung ating air nozzle burner sa bunganga, para po yung hangin ay kaya niya magtulak dun sa taas, lalo pag malaki pa sa talya kasi yung kawali, kawa ay tatawag no. Nakunti pa yung langis lang yan, pag uminit saka tayo magdagdag. Ayan po yung setup niya. May ano na siya,
may oil tank. So pag malayuan, hindi ko alam paano to ang setup nito. So blower na lang ang problema na may-ari, pero kung gusto niya ako bumili, minsan may iba-iba ang customer, minsan ako bumili ng blower, minsan sila na rin para wala nang hassle. Dati kasi walang walang oil tank. Ngayon ginawa ko na ng oil tank. Medyo malaki na rin to. Magsasalang na tayo. Kaya kita nyo naman, medyo blow na siya kahit preheat pa lang. So ang purpose ko dito, makikita yung leak nito kasi ayaw ko yung may leak. Okay, salangan na natin din para magtrabaho na yung ibabaw na yan, diba? Medyo maliit lang kasi yan, tingnan nyo, halos pantay lang sa 10 inches. Wala kasi yung kawali eh. Ngayon magdagdag tayo ng oil supply. So mahina, low lang po yung ginamit natin dyan. Ayan, may tulo na yan. Napakahina lang po yung nilagay natin. Ayan o. Yan ang mas malakas pa sa tulo. So titingnan natin kung anong resulta dyan. Umpisa na po siyang lalabas kasi umiinit na siya ng gusto. So wala na siya. So flat po yung natin, no? So hindi po ito pang flat na, no? Kung pang flat, medyo mataas na kaliro na malaki. Lalabatan na po, ano? Ayan po, kumulo na siya. Hindi pa nga na masyado nakalabas yung apoy, pero pinatay na natin yung supply para sayang kasi yung oil. Pero pag nilakasan mo yan, labas ang apoy dyan. So pressure kasi yan lahat to sa ilalim. Pag flat, ganyan talaga, parang patapon. Pero pag kawali, yan, labas. Po, hanggang dito na lang. Salamat po. Guys, pag siya, minor lang, ganyan talaga lang. Pangalawa na yung yung kulo. Yan, pag tinodo.